Hey everyone! It's me again, Shine. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, guys, excited ako sa video na to kasi isa to sa mga nare-request sa akin na gawan ko nga daw ng video. So, eto na. Gagawan ko na siya ng video para sa inyo. And by the way, guys, sa mga bago pa lang dito sa channel ko at hindi pa ako kilala. So, anyway, nag-share po ako dito sa aking YouTube account ng mga visa process na DIY lang. So, less gastos. So, nag-share din po ako ng mga tips regarding sa mga may upload sa Philippine Immigration. Nag-share din ako ng mga product reviews. At sa video na to, i-share ko sa inyo kung ano-ano nga ba yung mga legal process sa Pilipinas para mapawalang visa yung unang kasal nyo. So anyway guys, bago ako mag-start sa mga bago pa lang dito sa channel ko, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click nyo na din po yung notification bell para naman updated kayo sa mga videos na i-upload ko at hindi nyo ma-miss yung mga updated video na i-share ko sa inyo regarding dissolution of marriage. Since nga na nandito ako ngayon sa Germany, so bago pa lang po ako ngayon dito sa Germany, mag-1 year pa lang po ako. But before, sa Pilipinas po talaga ako naka-stay. Isa-isahin natin kung ano-ano nga ba yung mga legal process as in 101% legal process sa Pilipinas para mapawalang visa yung unang kasal nyo. So anyway guys, napakaraming mga naglalabasan na online ngayon na mga nag-o-offer ng mga annulment, temporary annulment, dissolution of marriage, sharia divorce, etc. Napakarami po talagang nag-o-offer niyan online. Tapos, ang mga tinatarget nilang mga ino-offeran nila is yung mga OFW. So anyway guys, itong video na to is para po ito doon sa mga hindi pa masyadong malawak yung knowledge nila about sa process kung paano nga ba mapawalang visa yung unang kasal sa Pilipinas. Iba dyan is matatagal ng hiwalay at meron ng mga kanya-kanyang relationship na gusto nilang magpakasal ulit sa pangalawang partner nila. Pero dahil nga kasal pa sila sa una, so hindi sila legal at hindi pa sila pwedeng magpakasal sa pangalawang partner nila as long as na hindi pa napapawalang visa yung unang kasal niya. So, ano-ano nga ba yung mga process na to guys? Totoo ba na meron ng divorce sa Pilipinas? Disclaimer lang po sa makakapanood ng video na to. So, hindi po ako attorney, hindi rin po ako nagtatrabaho sa any government related sa pagpapawalang visa ng kasal or hindi po ako connected sa any government sa Pilipinas. So, itong i-share ko sa inyo po na information is based on my experience. Kasi nga po, nagpa-process ako ng online documents process and syempre po, itong idea na to and advice na to is based po doon sa kung paano po namin pinaprocess yung mga documents. Okay? Kaya sa mga makakapanood ng video ko na to, which is yung mga attorney or mga professional or yung mga kapatid natin na Muslim na medyo i-correct ako sa video na to about sa process ng sharia divorce. So anyway guys, ayun nga, marami nga naglilipa na ngayon sa mga online na nag-o-offer ng mga ganitong services. So, paano mo nga ba malalaman na legal yung mga ino-offer nila online? And paano mo malalaman na scammer yung mga kausap mo? So anyway, pag-uusapan natin ngayon yan at isi-share ko po sa inyo para maiwasan nyo po na maloko kayo ng mga ganitong nag-o-offer online. Number 1, yung annulment. So anyway, yung annulment po is legal po yan sa Pilipinas. Yan lang po talaga yung number 1 na 101% legal na pinaprocess sa Pilipinas. Wala pong temporary annulment. Okay? So, yung annulment po na yan na ino-offer online, i-make sure nyo po na pag once na gusto nyo mag-process ng annulment, i-direct po kayo mismo sa attorney. Kasi po, ang pag-process ng annulment is mahabang proseso po yan. To be honest,
nagre-range po na taon ng process ng annulment is 3 to 5 years. Depende pa po yan sa kaso nyo. Yung iba niyan, 6 years, matagal po yung process ng annulment. Bakit matagal? Kasi nga po, dumadaan po yan sa tamang proseso, dumadaan po yan sa korte, may judge po na hahawak dyan at yung attorney nyo po. So, kaya ko sinasabing kailangan nakadirect kayo sa attorney nyo mismo kasi yung attorney nyo po ang mag-guide sa inyo during the process. Kasi nga po, hindi pwedeng tao-tao lang. Let's say for example, ako, nagpa-process po ako ng online document process regarding sa annulment. Kapag nakausap ko po kayo, ida-direct ko po kayo sa mismong attorney namin. Hindi po ako yung mag-i-explain sa inyo ng process. So, yun po ang tamang proseso kapag gusto nyo mag-file ng annulment. Huwag po kayong maniniwala doon sa mga taong nakakausap nyo na hindi naman attorney or nagpapanggap na attorney na ganito yung process, ganito kabilis yung process. Wala pong mabilis na process pagdating sa annulment. Okay? Kapag inoperan po kayo ng mabilis na process sa annulment, ibig sabihin, scammer po yung kausap nyo. So, maging wise po kayo sa pagpili ng mga taong pagkakatiwalaan nyo sa pagpaprocess ng inyong mga documents, especially sa pagpapawalang bisa ng kasal. Kung mayroong mag-offer sa inyo ng instant process na within 3 to 5 months, labas na yung annulment nyo, sabi ko sa inyo, galing po yan ng recto. Honest lang po ako sa inyo, sinasabi ko po yung totoo kasi nga ayaw ko po kayong mabiktima ng mga scammer kasi alam ko na yung perang gagamitin nyo sa pag-process nyan is hindi nyo po basta-basta yan pinulot. Kaya maging aware po kayo sa mga ganyang proseso. Okay, number 2, yung temporary annulment. Temporary annulment, wala pa po akong narinig na legal yung temporary annulment na yan. Kasi nga po, ang annulment is dumadaan po yan sa tamang proseso at korte na which is matagal po. So, wala pong temporary annulment. Siguro kung mayroon mang temporary annulment, i-make sure nyo na sa attorney po yun manggagaling at yung attorney na mag-i-issue sa inyo yan is legit po siya. Kasi may narinig na rin po ako na ganyan. Pero, syempre, pag sinabi nga po natin na temporary annulment, so, hindi nyo po yan pwedeng gamitin sa pagpapakasal sa panibago nyong karelasyon. Parang, agreement nyo lang na dalawang mag-asawa na okay, hiwalay na kayo, tapos sa custody ng mga bata, yung ganon. Kaya nga po tinawag na temporary. Pero i-clear nyo pa rin po yan sa attorney kausap nyo na mag-i-issue ng documents na yan. So, dapat attorney po talaga yung kausap nyo at hindi basta-basta yung tao lang yung magbibigay sa inyo ng documents na yan. Uulitin ko po, talamak po ang scammer sa online ngayon. Yung mga stamp na yan, yung mga perma na yan na nakalagay sulat ng pangalan ng attorney, kayang-kaya po yan ipeke sa recto. Okay? Kaya maging maingat po kayo. Number 3, ano nga ba yung dissolution of marriage? So, yung dissolution of marriage na yan po, same lang naman po yan ng annulment. Kumbaga, yun lang po yung isang tawag niya doon. Kapag magfa-file kayo ng dissolution of marriage, kailangan pa rin po yan dumaan sa attorney at kailangan pa rin po yan dumaan sa court. So, lahat po ng legal process sa pagpapawalang bisa ng kasal is kailangan pong dumaan sa korte. At kailangan po na may attorney kayong nakakausap pagdating sa ganyan. Ano ba yung divorce na naglalabasan ngayon sa online? So, ayan, pakita ko sa inyo. Yes, mayroon pong pinaprocess or sinusulong ngayon sa Senado about sa divorce sa Pilipinas. So, mayroon na pong naiprocess. Pero, hindi pa po yan approve. Nasa loob pa po yan ng Senado. Naka-ongoing pa po yan. So, ibig sabihin, wala pa po talagang legal na divorce sa Pilipinas. Okay? Pag na-approve po yung divorce na yan, so lahat po pwedeng maka-accommodate na ng divorce na yan. At syempre,
mababa lang po yung presyo niyan. Hindi po siya katulad ng annulment. So, wala pa po akong idea kailan po maa-approve yan at kung magkano, wala pa pong details dyan. Kasi nga po, hindi pa po siya approved. So, next guys, ang dami din nag-o-offer ng deletion of marriage online. So, please lang, guys, wag kayong maniniwala sa deletion of marriage. Kasi po, it's a big scam po yan. Sinasabi ko sa inyo, pag once na yung marriage certificate nyo na i-file na po yan sa PSA, wala po ni sino man ang pwedeng mag-delete niyan. Okay, yung last, Sharia divorce. Ano nga ba yung Sharia divorce? So, which is yung Sharia divorce is a process for ending a marriage under Islamic law. So, which it can be initiated by the husband, wife, or both, and typically includes a mandatory waiting period known as an iddah for the wife. So, yung Sharia divorce po na mga nakikita nyo online is Islam divorce po yun. So, ibig sabihin, itong Sharia divorce na to is legal po siya sa Pilipinas. Pero, under Islam law. So, lahat ng mga Muslim po ang pwede lang makapag-avail ng Sharia divorce. Kasi nga po, Islam divorce po siya. Hindi po siya for Filipino divorce. Okay? So, bakit nga ba ino-offer pa tong Sharia divorce online sa mga ibang mga religion like Christian, Catholic, kung Islam lang naman pala yung pwedeng mag-avail nito? May process po dyan. So, yung iba po na ginagawa ng mga client na gustong mag-process ng Sharia divorce is dinadaan po sa conversion. Okay. So, may certain conversion lang din po itong Sharia divorce. Let's say for example, meron po akong client na 20 years na po siya sa Middle East at converted na po siya into Islam. So, pwede ba siyang mag-avail ng Sharia divorce? Yes, pwede po. Kasi po, ang pag-a-avail ng Sharia divorce at pagpapakonvert is kailangan po, hindi po ito sa pilitan. Kusang magpapakonvert po yung client. O kaya nga po sinabi dyan sa Sharia divorce is mutual divorce po siya under Islam law. So, dapat pati yung ex-partner mo, aware din po na magpa-process kayo ng Sharia divorce sa marriage nyo para mapawalang bisa ito. Anyway guys, sa mga susunod na video ko, i-discuss ko sa inyo kung paano nyo ba malalaman na peke yung kausap nyo online and paano nyo ba malalaman na peke yung documents nyo at paano nyo malalaman na hindi legit yung mga documents na na-receive nyo. So, i-discuss ko po yan sa mga susunod na video ko para naman po makatulong ako sa inyo na maiwasan nyo yung scam online. Kasi nga po, mga scammer, kung ano po yung mga kailangan ng tao ngayon, especially lalo na nga sa Pilipinas, wala pa po tayong legal na divorce. So, nagkalat po yung mga scammer online na nag-o-offer na kaya nilang mag-process ng mabilisan. Sa process naman ng Sharia divorce, meron po silang tatlong ino-offer na process. So, yung isa dyan is special process which is 1 to 2 months. Kaya nilang i-process yan pero pricey po siya. Number 2 na ino-offer na process yan is yung rush process naman siya which is 5 to 6 months yung process niya. Yung regular process naman niya, 12 months po yung process. Uulitin ko, yung process po ng regular ni Sharia divorce is nakadepende pa po yan sa court. Okay? Minsan po, napapaaga. Minsan po, yun nga, inaabot po talaga siya ng taon. Kasi nga po, yung Sharia divorce is meron po silang appearance and meron pong non-appearance. Kailangan po talaga dumaan lahat sa korte para legal po yung mga documents na marireceive nyo after the process. Uulitin ko,
Dalawa lamang po ang legal process na ino-honor ng PSA para mapawalang bisa yung kasal nyo. Una, annulment, at pangalawa is Sharia divorce. Huwag na po kayong basta-basta magpapaloko sa mga ino-offer online. Then after nila magbayad, ayan, block na kayo ng kausap nyo. Kasi nga po, wala naman talagang ganyan na legal process sa Pilipinas. Okay, so sana po naging clear sa inyo tong video na to. Yun lamang po yung alam kong information about this process. And sa mga susunod kong video, i-explain ko po sa inyo isa-isa about this process para naman po ma-share ko sa inyo yung information na alam ko at magkaroon po kayo ng idea bago po kayo mag-process niyan sa mga nakakausap nyo online. So anyway guys, sa mga gustong mag-process ng Sharia divorce at medyo confused pa kayo sa information na binigay ko dito sa inyo at meron kayong mga personal questions sa akin, pwede nyo po akong kontakin sa aking TikTok account. Ayan, may number po ako dyan. Yung ginagamit ko po na number dyan is international number kasi hindi ko po alam yung aking Philippine number is hindi na po ata gumagana. So since nga na 7 months na ako dito sa Germany, so baka na-block na po yung Philippine number ko. And anyway, hindi ko po kasi talaga masyadong ginagamit yung Philippine number ko nga dito sa Germany since nga na yung international number yung laging active ko at laging dala-dala ko. So, kung urgent yung inquiry nyo, dun nyo po ako kontakin sa international numbers na which is nakalagay po dyan sa aking TikTok account kasi yan po talaga yung sinasuggest kong kontakin nyo para mabilis akong mag-reply sa inyo. Hanggang dito na lang ang aking video. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe para hindi nyo po ma-miss yung mga susunod na video ko about this process. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!